Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niyang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan. Wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat, ay ibinigay sa kanila. At uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo. Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga taong malapit sa inyo, pakisabi, magandang umaga. Kapag Huwebes po pagkatapos ng Pentecostes, ang atin pong ipinagdiriwang ay ang kapistahan ni Jesus bilang walang hanggang at dakilang pari. Walang hanggan at dakilang pari. Eternal High Priest sa wikang Ingles. Ano pong ibig sabihin itong kapistahang ito? Bago po natin puntahan ito, magandang maliwanagan muna tayo tungkol sa ano ba yung pagkapari sa lumang tipan. In the Old Testament, anong ibig sabihin ng pagkapari? Sa lumang tipan po, ang mga pari ay ang tagapamagitan ng mga tao sa Diyos. Ibig sabihin, tagapagdala ng mga panalangin ng tao sa ating Panginoon. At paano nila ginagawa ito? Yung mga handog, iniaalay nila sa altar. At yung pag-aalay nila ng mga handog sa altar ng Diyos, ito ay para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga tao, para sa kaligtasan ng tao. Nung dumating yung ating Panginoong Jesus Nazareno, nagbigay siya ng bagong pagkapari. At paano naman ito maiintindihan natin? Kung yung pagkapari sa lumang tipan, meron silang ibang mga handog, sa pagkapari ng ating Panginoong Hesukristo, siya rin yung tagapamagitan at siya rin yung handog na iniaalay. May tagapamagitan, may naghahandog, at may inihahandog. Sa pagkapari ng ating Panginoong Jesus Nazareno, siya ang tagapamagitan, siya ang naghahandog, at siya ang inihahandog. At ang ibig sabihin nito, para saan din itong paghahandog ng ating Panginoon? Para rin sa ikapagpapatawad ng ating mga pagkakasala. Para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaya natin ipinagdiriwang ito bilang pagpapaalala sa atin na mayroon tayong Diyos na handang ialay yung kanyang sarili hanggang sa ngayon sa pamamagitan ng Eucharistia para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ipinapaalala sa atin na patuloy niyang iaalay at ibibigay yung kanyang sarili
para lamang sa ating kaligtasan. At dito po, iniaayon ng mga pari yung kanilang buhay sa pagkapari ng ating Panginoong Hesus, na sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng paghahandog ng sarili, nawa ang bayan ng Diyos ay makaranas ng kaligtasan, makaranas ng pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng mga pag-aalay, pananalangin at mga sakramento ng simbahan. At dito rin po tayo inaanyayahan, mga minamahal kong mga kapatid, dahil kung matatandaan po natin, nung tayo ay mabinyagan, tayong lahat din ay nakikiisa sa pagkapari ng ating Panginoon. Ito naman po ay tinatawag nating the common priesthood. Tayong lahat ay nakikiisa sa pagkapari ng ating Panginoon. Ano pong paanyaya at ano pong ibig sabihin ng ating pakikiisa sa pagkapari ng ating Panginoon? Na nawa, katulad ni Jesus, tayo din ay nagiging tagapagdala ng presensya ng Diyos, nagiging tagapamagitan sa pamamagitan ng ating pananalangin para maranasan ng ibang mga tao yung ating Diyos. Maranasan ng ibang tao yung Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. At nawa, sa pamamagitan ng ating mga sakripisyo, mga pananalangin, paglilingkod, patuloy na maranasan ng mundong ito yung kaligtasan at kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, itong pagdiriwang ng kapistahan ni Jesus Nazareno bilang walang hanggan at dakilang pari ay pagdiriwang nating lahat, dahil para sa atin ito at iniimbitahan na yung buhay din natin maging para sa iba. Nag-aalay, nagsasakripisyo, naghahandog para saan? Para sa kaligtasan at ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at kasalanan ng bawat isa sa ating naririto. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, nawa patuloy nating matularan si Jesus Nazareno sa kanyang pagbibigay ng sarili, sa kanyang pananalangin sa Ama para sa kapakanan ng bawat isa sa atin dito sa mundong ito. Amen.